Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami po ang nagtatanong, ano daw ba ang gagawin nila kapag na-tsempuhan nila na bigla na lang nag-check engine yung kanilang makina, yung kanilang cluster gauge. Kasi may mga ganyang pagkakataon, ang ayos-ayos ng takbo ng sasakyan, bigla na lang iilaw yung check engine. Tapos mamamalya. Tapos yung kanilang transmission, nag-jerk o kaya dumudulas, nag-slip. Ibig sabihin, hindi nagiging normal yung takbo ng kanilang mga sasakyan. Itong pinag-uusapan natin, ito yung may mga naka-computer ha. Tulad nga lang po nitong nakaraang araw, galing po siya ng Fairview, Quezon City. Doon pa lang sa kanila, nanginginig na yung makina, nagbabibrate na. Tapos ang itim ng usok. Ngayon, nung napainit na yung kanyang makina at nakarating na dito sa Autorans, dito sa Antipolo, biro mo, nakarating ha. Samantalang doon sa kanila, halos ayaw umandar. Aba, pagdating dito, okay na. Wala na rin yung check engine. O ito po gagawin nyo mga kapatid. Kapag po bigla na lamang nagche-check engine ng inyong mga sasakyan, meron po akong mga tips na ituturo po sa inyo. Paano mo i-reset ang iyong ECU? Minsan po kasi katulad ng mga computer nyo sa bahay nyo, yung ginagamit nating mga laptops na yan, kung minsan ay napapasok yan ng virus o kaya naman nagkakaroon ng glitch yung ating mga ECU sa ating mga sasakyan, sa ating mga makina. So ito unan nyo gawin. Pumunta kayo sa harapan ng inyong sasakyan, itaas nyo ang hood. Patayin nyo ang susi. Baka mamaya naka-on kayo. So patayin nyo muna ang susi. Kumuha kayo ng liabe para tanggalin yung mga terminals na nandiyan sa polo ng inyong baterya. So tanggalin nyo ang positive, tanggalin nyo ang negative. Ngayon, kung kaya nyo pagdugtungin yung dalawa na yon, pagkonektahin yung ganon, yung negative at yung positive, sa loob ng 10 segundo. At kapag ka po nagawa nyo na yon, paghiwalayin nyo na ulit, pwede nyo rin pong gawin na kung hindi nyo siya mapagdidikit, pabayaan nyo lamang na nakatanggal ang mga terminals ng baterya, yung negative at positive, sa loob ng 15 minuto. Pabayaan nyo lang siyang nandun. Tapos, apakan nyo ang preno, yung pedal. Apakan nyo ngayon ng accelerator. O apakan nyo na rin ang clutch. Kasi merong mga sasakyan ngayon na kapag hindi mo inapakan ang clutch, hindi umi-start. So, meron ding switch doon. Ayan. Buksan mo ang aircon. Ito po, tanggal yung baterya nito ha. I-on mo ang susi mo, ilagay mo sa ignition on. Ibig sabihin, parang pinagagana mo siya pero tanggal ang inyong dalawang terminal ng baterya doon sa negative at sa positive. Yun po ay para yung mga na-store na energy or kuryente or voltahe doon sa mga modules, doon sa mga electronics na box or kung ano man yung mga gadget na nandyan na may electronics na connected doon sa ECU mo, lahat yon ay ma-discharge yung laman ng kapasitor. Yung pong kapasitor ay isang electronic part yan na nasa loob ng mga electronic modules na yan, nung lahat ng mga gadgets na ginagamit mo dyan, na connected sa ECU, kailangan ma-discharge yun. Yun yung proper na pagdi-discharge po or pagre-reset sa inyong ECU. So kahit hindi mo siya pagdikitin ng 10 segundo, basta pabayaan mo siyang tanggal ang terminal ng battery sa loob ng 15 minuto. At kapag nagawa mo na yon, okay, patayin mo yung susi. Ikabit mo ngayon yung dalawang terminals na yan, negative at positive. At itry mo ngayon na i-start. Kapag in-start mo ang inyong makina, itry mo rin yan na paandarin. Kasi merong mga ECU na hindi siya kaagad-agad na nare-reset hanggat hindi mo napapagana ng maayos ang iyong sasakyan, hindi mo siya napapaandar. Merong mga ganyang modelo. Kaya minsan hindi gumagana yung pagre-reset na yan kasi kailangan mo siyang itakbo ng kaunti. Hindi kasi kaagad nagre-reset. Mabagal na yung processor ng kanyang ECU, lalong-lalo na yung mga tumakbo na ng sobrang dami. So marami ng mga capacitor din doon na hindi talaga totally nagdi-discharge. Kaya po, minsan yung mga ganong problema ay napupunta na po yun sa pagkasira din talaga ng mga ECU. Ngayon mga kapatid, ito, merong mga modelo ng sasakyan na kapag ka po nasira yung battery, no? Yung battery, iilaw na lahat yung warning lights doon sa cluster gauge. Halimbawa, tulad itong mga Ford na to, itong mataas na modelo ng Ford Everest. Kapag na-drain yung baterya niyan, kapag nasira na yung battery mo, iilaw lahat yon, yung mga warning lights dyan, pati yung mga check engine na yan, lahat doon sa inyong cluster gauge. Ang gagawin mo ngayon, bibili ka siyempre ng bagong battery kasi drain na yung battery mo. Hindi mo na yun may-start. Kahit na bumagsak lang ng konti yan, na naging 11 volts lang yan, hindi na gagana yan dahil drain na yung kuryente. Bibili ka ngayon ng bagong battery.
Pagbili mo ng bagong battery, nandoon, nakailaw pa rin lahat yung mga warning lights na yon. Dito, dahil high-end yung sasakyan, kailangan mo na talaga dito ng OBD2 scanner para maalis mo lahat, ma-reset mo lahat yung mga nakailaw ng mga warning lights na yan sa yung cluster gauge. So, kailangan mo nang pumunta sa shop, kailangan mo nang pumunta sa dealership or sa kasa. Or kung meron kang sarili mong OBD scanner, magagamit mo yon para i-reset mo ang iyong ECU. Kaya kung meron kang mga ganyan na mga sasakyan, mga naka-computer, pwede ka rin bumili ng sarili mong scanner. Kahit yung medyo mamahalin ng konti. Kasi pagka mumurahin, baka mapamura ka, baka hindi gumana. O ito pa. Okay. Na-scan mo na, na-delete mo na yung mga error codes, yung mga fault codes. Ito, kadalasan nangyayari, lalo na sa mga Ford na yan. Mawawala aircon mo. No, yung mataas na modelo ng Ford na yan, yung mga Everest. At hindi lang yung Everest, pati yung ibang kamodelo niya. Tinotopak mawawala ngayon yung aircon. Meron ngayon na nawala yung aircon niya. Pinagawa na rin niya sa iba. Kung saan-saan na muna niya pinagawa bago pumunta sa amin. Lalong nagkasira-sira ngayon yung aircon. Ano po ang nangyari doon? Kapag po yung mga unit na to na tinotopak, yung mga Ford na yan, nasira ang baterya mo, na-drain ang baterya mo, bumili ka ng bagong baterya, tapos napaandar mo na, natanggal mo na lahat yung error codes, tapos nawala yung aircon, maghintay ka muna ng kahit 1 o 2 araw. Minsan 24 hours bago bumalik, bago mag-reset talaga yung ECU. Mabagal yung processor, nagkakaroon siya ng konting glitch. So hihintayin mo talaga yung panahon na yon. Minsan nga 2 araw pa. Huwag mo munang pagalaw ang aircon mo. Isa po yan sa nagiging topak nitong mga modelo ng sasakyan na ito. Kaso ang nangyari dahil medyo siguro ninervyos, nawala yung aircon o driver lang yung may dala, magagalit si ma'am, magagalit si sir. Pinatingnan ngayon yung aircon sa pagawaan ng aircon. O kaya sinabi niya ngayon sa boss niya na wala po yung aircon mula po nung napalitan ng battery. Ayan na, ipapagawa na kung saan aircon shop. O ayan na, nagka-problema lalo. Yung pala, kailangan mo lang hintayin kasi itong mga modelo na to or yung mga mahahaba na yung tinakbo, yung mga high mileage na mga sasakyan na yan, minsan hindi talaga kagad nagre-reset ang ECU. At may mga naapektuhan na mga programs, sabihin na natin, yung aircon, kasi nga mga computerized na yan at hindi kagad bumabalik. So, maghihintay lamang po kayo. At kapag within 24 hours or 2 days o 48 hours, hindi pa rin bumalik, saka nyo ngayon yan ipa-check up, dalhin nyo po sa dealership, dalhin nyo doon sa mga kasa, or sa mga talyer na kayang gawin yung sasakyan nyo. Kasi mga Ford yan, hindi po lahat ng mekaniko or shop ay kayang gawin at i-diagnose itong mga Ford po na yan. Yung kadalasan din po na nagiging problema, lalong-lalo na sa umaga pag start mo, usual, pag in-start mo sa umaga, cold start yon, tumataas yung minor, tapos hanggang sa mag-normalize na siya doon sa 800 or doon sa 700, depende doon sa settings ng makina mo. Merong pagkakataon na talagang nawawala na yung minor niya, nagluloko yung minor niya, at yung iba naman na nagdi-DIY, nililinis nila yung throttle body, pagbalik nila ay nawawala na sa tamang settings yung kanilang throttle body. So, paano mo yan i-reset? Start nyo po ang inyong engine. Buksan nyo po ang inyong aircon, i-on nyo siya, at itodo nyo doon sa pinakamabilis na speed ng inyong fan at maging yung inyong temperature settings. Itodo nyo po yan sa pinakamalamig. Ano po yung pinakamalamig? Kadalasan 17 or 18. No? Lalo na kung digital na yung aircon nyo. So ilagay nyo dun sa pinakamalamig. Itodo nyo. Tapos apakan nyo sa loob ng 5 minuto na naka 2,000 RPM ang inyong accelerator. Apakan nyo yan. Yung engine nyo gumagana ng 2,000 RPM sa loob ng 5 minuto. Steady lang po yun. No? Steady yun. So 5 minuto. Pagkatapos nun, patayin nyo ulit ang engine after 5 minutes at ulitin nyo po ulit yung proseso na yon. Ayan, ulitin nyo lang yan. Siguro 2 or 3 ulit, itry nyo ngayon na paandarin na ang inyong sasakyan. Kapag ka nag-work ng maayos itong ginagawa nating proseso na yan, ibig sabihin ay na-reset mo na yung iyong throttle. Kasi may pagkakataon dahil sa nag-DIY ka or may mga binunot ka dyan, may tinanggal ka dyan, kahit sabihin mong hindi mo naman kinalas yung throttle body na yan, nawawala po siya sa tamang settings. So, nare-reset or i-relearn mo po ang iyong throttle body. Para naman po, hindi ka napupunta dito sa Autoruns kung malayong-malayo ka
or hindi ka na rin pupunta sa mga dealership na yan, yun lang pala ang problema mo. Kasi mga kapatid, ito, kung minsan, yan pong pagpapa-scan nyo sa dealership at maging doon sa ibang mga shops, nagpapa-scan kayo, ginagawa na pong racket yan. Ginagawa na pong scam yan. Merong nagcha-charge ng 1.5, pinakamura, o siguro yung iba, mga 500 lang. Ano yun, talagang fair na yun. Pero dito po sa Autorans kasi, kung hindi naman talaga marami tayong gagawin para gamitin yung mga scanner namin dito, okay lang yung free pa nga eh. Pag simpleng scan lang po dito sa amin. Ngayon, yung iba kasi, i-charge ka ng 2.5, 3.5, meron pa nga 4,500 na charge nila sa scan. Ngayon, ang gagawin nila, magpo-promo sila or ililibre ka nila yung scan na yun kung ipapagawa mo po sa kanila. Kaso matindi ito. Kapag pinagawa mo na sa kanila, at dahil sa maraming na-scan ng mga error codes, sabihin mo ng 10 yung na-scan na error codes, ililibre po namin yan. Sasabihin nila, ilibre na yan, pagawa mo lang dito sa amin. Ayan. So ikaw ngayon, dahil sa ililibre na yung 4,500 na rate ng scan, or sabihin mo na yung pinakamura, 2.5, o siyempre, maghaharimunan ka rin doon, sayang din yung 2.5, sige, pagawa ko na sa inyo. Lahat ngayon, ng mga error codes na yon, yung mga fault codes na yon, gagalawin nila yan. No? O so sir, gawin naman natin tong isa, check namin to. Okay, lista ngayon sa job order. O ito naman sir, o yung pang-6, yung pang-7, yung pang-8. Ang dami mo na ngayon babayaran. Sa totoo lang po mga kapatid, may pagkakataon, may mga error codes na kapag nagawa mo lang yung isa, tanggal na lahat yun. Dahil lahat yun ay connected. Sinasama lang nung scanner, ipinakikita niya lang na merong mga problema yon. Pero yun po, halos lahat ay konektado. Kaya pag nagawa mo na yung isang problema, tanggal na lahat yun. So nagiging scam ngayon. Sisingilin sa'yo lahat yung mga nakitang error codes na yon, ikaw naman magbabayad ka. Pero sa totoo lang, nagawa naman nila. Yun nga lang, na-scam ka. Kasi isa lang naman din talaga yung problema. At may pagkakataon, dinidelete lang talaga yon. Dahil nagkaroon lang ng glitch. So pag na-delete nila yon, okay na sana yon. Kaya lang, sige, kalasin si EGR, kalasin si manifold, kalasin si map sensor. No, lahat yan, tinatanggal yung mga hose, kung ano-anong kinakalas. Alam nilang okay na yun, ibabalik nila ngayong bayad ka. Kaya po mga kapatid, magpakatalino po tayo sa mga sasakyan natin. Kung tutuusin, kapag nanood kayo ng mga vlogs ko, maiintindihan nyo po lahat yan. At ako po ay handang tumulong sa inyo kung halimbawa magtatanong kayo sa akin kung ano yung mai-scan nyo. Kung bumili kayo ng sarili nyong scanner, magtatanong kayo sa akin, i-interpret natin yan. Kahit tumawag po kayo, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga na-scan nyo. So, isa pong tulong po ni Autorans yan para sa inyo, para hindi po kayo madaya nitong mga scammer na gumagamit ng scanner at sinacharge po kayo ng malaki. Sa kasa, ganyan din ha. 2,500 ang scan na kapag ka nagpagawa sa kanila, wini-wave na nila po yun. Pero meron akong nakita, yung isang ginawa namin dito, galing ng kasa yon, hindi na nga nila nagawa, ang daming pinalitan ng solenoid, pero nakita ko dun sa resibo, yung scan, may bayad pa. Kawawa naman yun. Di ba? Yun ay talagang na-scam. Kaya po, bumili kayo ng sarili nyong scanner, aralin nyo ang inyong mga sasakyan, dahil kahit na bumili ka pa ng ibang sasakyan na modelo na rin ngayon, ay talagang kailangan mo ng scanner. Ngayon, kung pataas ng pataas ang technology or paganda ng paganda yung sasakyan na binibili mo, pataas na pataas din po ang may scan mong mga problema dyan kapag iyan ay nagloloko na. Mga kapatid, ito pa po, may karugtong pa itong vlog ko na ito. Tingnan nyo po yung mga ginagawa namin dito sa shop, kahit na malakas ang ulan kanina. At ngayon nga po, umuulan pa rin. Tuloy lang po yung trabaho namin kasi nga po, kailangan naming ma-beat ang deadline ng mga pinapagawa po sa amin dito. Ano ba yung nilalagay mo na yan na green? Ano bang tawag dyan? CB grease. CB grease. Maingay ito eh. Ano bang mga nakita mong problema? Iyang pinalitan mo, CB joint. Anong naging sira ng CB joint? Paliwanag mo nga sa akin. Sige na. Bali napunit lang po itong CB boots. Napunit na yung CB boots. Kaya nagalo yung tubig. Kaya naging parang copy ko. na. Oo. Kaya, Tsaka dapat talaga palit eh. Kasi pag yung CB boots nasira, hindi mo pinalitan, tatapon lahat yung grasa, masisira na ngayon yung CB joint. So doon papunta yon. So dito hindi pala tayo nagpalit ng CB joint. CB boots lang. CB boots lang po. Tsaka
Pre-grease na din po. Kailangan mo talagang kalasin. So ito, ibig sabihin pala, 4x4 pala to. Kasi meron sa harap eh. Meron po sir. So 4x4 to. Ngayon, maingay to. Ang reklamo ng may-ari dito, maingay. Ano ba sasakyan to? Colorado? Colorado din. Chevrolet, Colorado. Maingay daw to. Anong nakita mo na dahilan bakit ito maingay? Sige nga, pakita mo nga sa akin. Yung shock mounting po, Oh. may ano na. Sige nga, pakita mo nga. Tingnan mo nga. Ano nangyari sa shock mounting? Tingnan natin yung sinasabi mong problema nito. Bakal to bakal na po siya. Kaya yon yung pag may Ito yung shock mounting. ito. Pwede mo matanggalin yung tali at ipakita mo. Ayan. Ayan. Tapos tanggalin mo yung tornilyo. So dito, nagpalit ka na ng bagong shock? Ako nagpalit ko po. Oo. Left and right na din po. Left and right na. Oh. Biro mo ha. Itong buong katawan na yan, yung buong bigat pati nung makina, ito ang nagdadala. Yung spring na yan, saka itong shock na yan. Kaya kapag itong shock na to nasira, naputol dito yan, babagsak talaga yan. Kasi yan mismo yung nagdadala. Yan yung nakatugod dito sa suspension arm, sa lower arm, at saka dito sa shock mount. Yan yung pinaka-chassis. Ano naging problema niyan? Oh, okay naman yan ah. Parang 8. Ganyan ba ang talagang original niyan? Hindi po. Hindi. Ano ang original niyan? Ha? Tatala, bilog na bilog. Bilog na bilog. So, ito yung nasira, ito. So, sa laki nung kinain na to, nung shock, sa laki nung kinain na yan, sa tingin mo, ilang taon ng problema yan? Matagal na rin, ano? Matagal na rin po. Kasi biro mo, mga kapatid, parang kinikil. Ito kasi yan yung pinakabilog yan. Ito parang kinikil to dito. Ngayon, yung mga naka-Chevrolet Colorado, kadalasan po kasi sa sasakyan, kapag ka nagka-problema ng ganito, halos yung ibang mga modelo, ganun din. Dahil po doon sa pagkakadesign sa kanila. So, yung original ito. Opo. Ngayon, ito yung nasira. Bakit meron ka pang hawak na ganito? Bali, sinabay ko natin, sir. Left and right. Para Left and right. Oo. So, ibig sabihin ng talagang may sira lang itong right. Right. Ngayon, sinabay mo na yung left kasi pag bumili ka naman talaga, pares. Opo. Ayun, yun naman pala yun. So, yun hindi mo nagagamitin. Soli mo sa kanila. Tapos ito yung naging problema. Kaya maingay. Pero ito, hindi rin pantay ang tindig nito. Kaya yung molye nito sa likod, nag-bend po kami. Doon sa kanan na medyo mas mababa. Ganito po kasi mga kapatid Kapag nagpa-park po kayo, lalo na kung kayo ay naka-molye, actually kahit naka-coil spring, siguraduhin nyo na pantay yung parking, yung nilalapatan ng mga gulong. Dapat pantay. Ito po kasi nagpa-park siya, itong isang side na to ay nasa bangketa sa right side at yung left side naman ng gulong, yung harap at likod, ang nasa kalsada. So mataas yung right side nakapatong sa bangketa at yun naman pong kaliwa ang nasa kalsada. Ganito yon. Dahil doon, minsan hiniiwan nila ng matagal na panahon na ganun ang parking niya, may karga pa. Kasi ito ay pick up. So yung bigat na yon, parang inuunat mo ngayon yung molye. Sa tagal na nakaparada ng ganun ang inyong sasakyan. Dapat laging pantay. Kaya yung mahilig mag-park na nasa bangketa, abangan nyo, masisira sigurado ang tindig ng inyong sasakyan. Kahit yan ay naka-coil spring pa. Pero dito, na-bend na po namin nung isang araw, kaya ito po ay maayos na. Pakita ko sa inyo itong ginagawa sa ating Volkswagen, coaching Mong Pagong. Ayan, si Mong Pagong, ito na po. Pinapalitan na po namin ng upuan. So ito po yung upuan na ilalagay ko. Kasi po, yung original na upuan niya ay masyadong mataas. Yung kasing manibela natin dahil sa makapal, bumaba yung manibela dahil naka-electric power steering na po tayo. So dahil po nagpalit tayo ng electric power steering, bumaba yung manibela, yung upuan naman ng Volkswagen ay mataas. Kaya ngayon nagpalit ako ng upuan, ito po yung galing sa Honda City. Ito po ay local. Pag sinabing local, ang lahat po ng pindutan niyan, yung adjustment niyan, ay nandito sa kaliwang side. Ayan o. Yung kasing mga nabibiling Japan standard na mga upuan, dahil nga ang driver side ay nandoon sa right side, so lahat ng mga controls noon ay mapupunta ngayon dito sa gitna. Kasi po, yun ay right side, nandito yung mga controls noon, yung mga adjustment noon. So pag nilipat mo ngayon, dito sa left side, lahat yun ay mapupunta ngayon sa gitna. Pero ito po, local po ito.
Kaya kung magpapalit kayo ng upuan, piliin nyo po yung lokal. Mga kapatid, usong-uso na naman ng baha. Kaya kung ang sasakyan mo ay mababa, ang kotse mo ay hindi kayang lumusong sa mga baha, dapat talaga meron kang pang-alternatibong sasakyan. Wala na pong pinipili ngayon ng baha. Kahit dito sa Antipolo, bundok na po kami dito, may mga party pa rin po dito na binabaha. Kaya po, karamihan ng mga sasakyan ngayon ay nanalulubog sa baha. Ang laki na naman ng kanilang mga gagastusin sa kanilang mga sasakyan sa pagpapagawa. Lalo na kapag ang ulan ay talagang sobrang lakas at bigla-bigla na lang nabubuhos ang ulan at nagkakaroon nga po ng mga flash flood. Kaya po mga kapatid, mag-iingat pa rin kayo dahil hindi po ordinaryo yung mga baha ngayon. Panoorin nyo po yung mga nandyan sa social media. Inaagos talaga itong mga sasakyan. Magugulat kayo, lugar Parañaque, Las Piñas at iba pang mga patag na lugar ngayon ay binabaha ng todo. Dahil na nga rin po doon sa mga baradong imburnal na ginasusan ng bilyong-bilyong piso pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po naayos. Tag-ulan na po. Kung mabababa ang sasakyan nyo, huwag nyong ilulusong po yan sa baha. Kasi po, siguradong magkakaproblema yan. Yung mga naka-DCT, huwag kayong lulusong sa baha. Naku, mamumroblema po kayo. Kakalawangin po ang inyong DCT. At yung mga sasakyan na may nakikita na kayong mga tagas ng langis sa inyong mga garahe o kaya tumatagas ng inyong mga automatic transmission, huwag nyong ilulusong sa baha yan. Dahil pag pinasok ng tubig yan, pag humigop ng tubig baha ang inyong transmission, naku, malaking gastos ang aabutin nyo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Maulang gabi sa inyo pong lahat.